Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal nating panauhin, mga ka-playmiss natin. Okay, sa video na ito, atin naman pong pag-uusapan yung pagpapabalik na sa diwa ng inyong pasyente. Okay, pag-uusapan natin din yung pagpapalayas. Pagpapalayas. Ganun na rin po, no? Pagpapalayas o sabihin na natin pagpapalaya sa inyong sa namiminsala sa inyong pasyente. O dito sa video na ito ay atin pong tatanggalan ng tali sa leeg yung espiritu na namiminsala upang hindi na siya matawag pa ng mangkukulam. Okay, yung humuli sa kanya o yung nag-alaga sa kanya, hindi na siya matatawag pang muli. Okay? Tatanggalan natin sila ng tali sa leeg upang malaya na ulit sila. Yun po ang ating paksa sa video na ito. Okay, ngayon, inyo pong nakikita pangkalas ng tali at pako. Okay, sabihin na natin tinanggal na ng namiminsala yung sakit na kanyang nilagay doon sa pasyente. Okay? Kapag desisyon ninyong gilitan yung inyong namiminsala sa inyong pasyente, ay hindi nyo na po kailangan ito. Diretso na po yun. Pag gilit na po yun, ay sa kanyo na po pababalikin yung diwa ng inyong pasyente. Diretso na po yun. Gilit and then pabalikin ang diwa ng pasyente. Pagkatapos ay sunugin ang papel. Yung sa previous videos natin. Sunugin ng papel or itapon yung tubig na pinaghugasan ng kamay at saka ng paa. Okay? Ngayon, sabihin na natin na nagkasundo yung ikaw at ang namiminsala na tatanggalin na niya yung sakit na nilagay niya doon sa inyong pasyente. Laging tandaan, hindi po lahat yan natatanggal. 80 to 85% po yan na lamang na natatanggal. May natitira at may natitira po yan. Kaya importante po na kayo po ang magbabaklas ng natitira o yung the remaining negative energy doon sa inyong pasyente. Okay? Naituro ko na rin po 'yan sa ating previous videos. Okay? Ngayon, syempre, hindi makakilos yung inyong pasyente pag tatanggalan na niya ng mga sakit karamdaman na nilagay niya o maaaring nilagay ng mangkukulam o yung amo niya. Kasi yan sila, may amo yan sila eh. Sunod-sunuran lang yan sila doon sa mga mangkukulam kasi nga hinuli lang yan sila. Okay? Ngayon, tanggalan nyo muna kasi pinako ninyo, tapos kinadena ninyo, tinali ninyo, siyempre tatanggalan ninyo para makakilos naman. Ito naman yun, na-tackle ko na ito sa mga previous videos pa, yung madak-malak-matak, isang beses lang, and then ihip ninyo sa inyong kamay lang, sa inyong palad, parin yung itapik lang doon sa parte na inyong pinako. O pwede rin naman, iihip nyo na lang, mas mainam na ihip na lang para buong katawan, iihip nyo na lang doon sa may tuktok o yung sa may ulunan ng inyong pasyente, sa may bunbunan. Ihip nyo doon, pwedeng 3 times, pwedeng 1 time, nasa inyo na yan. Banggitin ng isang beses, pagkatapos ihip, pagkatapos sabihin nyo, o sige, tanggalin mo na ang mga sakit na nilagay mo dyan. Okay. Pwede nyo pong interviewin, bakit ganon? Anong dahilan? Kayo na pong bahala dyan kasi kayo naman po yung nanggagamot. Okay? Pagkatapos niyan, makakakilos na inyong pasyente. I mean, yung namiminsala na nakasanib doon sa inyong pasyente, yung pinasanib ninyo, makakilos na siya. Tatanggalin niya yan para siyang nagtatanggal ng dumi o yung alikabok. Kung nakakita kayo ng mga nagtatanggal ng alikabok dyan sa mga damit nila, ganun po ang itsura ng nagtatanggal din ng sakit karamdaman doon sa pasyente. Ngayon, kapag naman sabihin natin pinasanib ninyo sa ibang katawan yung
namiminsala kasi nga balik tayo doon kay si patient dito sa left ninyo, sa kaliwa ninyo ay si patient ninyo, yung mismong nagpapagamot sa inyo, at si kanan naman ay yung inyong instrumento lamang. Okay? So ito, babanggitin nyo ito syempre dito kay kanan kasi dito nyo nga pinako, dito nyo nga tinali at dito nyo pinasanib. Pagkatapos naman yan, matanggal yung tali na nilagay ninyo at pako, siya naman ay makakakilos at tatanggalin niya para siyang papagpagin niya itong si patient ninyo, itong nasa kaliwa. Okay, tatanggalan niya yan, magpapagpag siya, tatayo yan, maaring ilapit nyo lang ilapit nyo yung itong pasyente ninyo dito kay kanan at kusa na ito si kanan, magtatanggal, papagpagan niya itong katawan ni kaliwa kung saang parte man yung nilagay niya. Okay po, yun po ang ating pamamaraan. Kaya importante na reminders lamang po ito, na importante na tanggalan nyo muna kasi hindi makakakilos yan kasi nga nakapakot, nakatali. Okay po, ngayon ito naman po yung salansan ng pangkalas. Let's say sabihin na natin na tinanggal na namiminsala yung sakit na nilagay niya doon sa pasyente. Desisyon, nasa inyo po ang desisyon. Kayo po ang titimbang kung gigilitan ninyo o palalayain. Pag palalayain, kailangan po ito para hindi na siya matawag pa ng mangkukulam. Kasi palaya kayo ng palaya, bumabalik po yan, tinatawag din po yan ng mangkukulam. At pwede po yan magsama pa ng ibang mga espiritu at babalikan yung pasyente na inyong ginamot. Okay? So, para hindi na siya matawag ng mga mangkukulam, ng babarang dyan, ay kailangan nyo po ito. Okay? Hindi na po kailangan ito ng susi ninyo kasi papalayain nyo lang naman. Ito yung ating ulo. Vox Domini in virtute, Vox Domini in magnificentia, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Pagkatapos po niyan, ito po yung orasyon na inyong ibubulong. Importante po na kayo lamang po ang nakakaalam, nakakarinig. Okay? Maaring ipatong nyo muna, maaring kanang kamay ninyo o di kaya kaliwang kamay ninyo doon sa ulunan o sa bunbunan ng inyong pasyente. Patungan nyo muna. Parang ilelay hands nyo sila. Okay? Patungan nyo muna. Dapat hindi ito maririnig ng tenga ng inyong pasyente o ng espiritu na nakasanib sa inyong pasyente. Dapat hindi maririnig. Dapat kayo lamang. Parang nagmumurlom lang kayo sa sarili nyo. Parang ganun lamang po. Okay? Ang dapat lang na maririnig lagi na sinasabi ko ay ang pu. Pu. Yun lamang po maririnig. Okay? Ito po ang orasyon. Vox Domini in virtute, Vox Domini in magnificentia, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Quoniam suavis Dominus in aeternum, misericordia eius et usque in generationem et generationem, veritas eius quia apud Dominum misericordia, et copiosa apud eum redemption. Ikaw na Spiritus, laging may S, ibig sabihin plural, panglahatan. Ikaw na Spiritus, kung ayaw nyo maglagay ng S, pwede nyo palitan nito. Ikaw na mga Espiritu, kung ayaw nyo maglagay ng N, lang may mga, okay? Ito yon. Ikaw na Spiritus ay malaya at sumasa Diyos na. Humayo ka at huwag nang maminsala pa. Pagkatapos banggitin ng paandar, Regnim omnipotentimatam Adonai, Rex omnipotentimac mamitam Adonai. Ngayon, sa mga previous videos, sinabi ko na yung paandar, depende po yan sa tangan ninyong testamento bago po ninyo i-convert into general devotion. Gaya ng sabi ko, kilalanin ang inyong testamento. Diyan nyo po makikita at makikilala kung sino ang mga pangalan na banal, pangalan ng mga banal na espiritu ng Diyos. Okay? Pati yung mga paandar, makikita nyo po yan. Kilalanin nyo po ang inyong testamento.
Okay? Ito, pwede ito pong palitan ng kung naka-Sator kayo, naka-devotion kayo ng Sator, pwede yung Sator Arepo Tenento Perarutas ng 3 times and then po. Okay? Pagkatapos, iihip yan sa ulunan ng inyong pasyente. Kung nakapag-devotion naman o yung testamento naman ninyo ay Saint Benedict, ang gagamitin naman po ninyo na pang kilos ay ang Agnus Dei Cuvitolis Peccata Mundi, Miserere Nobis. Okay? Yun po yung gagamitin ninyo yun. Nasa dulo naman po yan. Karamihan ng iba nasa dulo ng testamento. Yun po yung gagamitin ninyo. Pagkatapos, po, and then ihip doon sa tuktok ng inyong pasyente. Habang nakasanib yun, yung namiminsala. Pagkatapos po ninyong maihip yan, isang beses lamang po yung babanggit at iihip ng 3 beses. Pagkatapos po naman yan, ay isunod naman po yung pagpapabalik ng diwa. Mapapansin nyo po yun, parang aalis, kusa na lang po yung aalis yung namiminsala. Pagpabalikin na po ang diwa ng inyong pasyente ay ito naman po yung salansan. Okay? Vox Domini in virtute, Vox Domini in magnificentia, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Tinatawagan ko ang espiritong may-ari ng katawang ito na si. Okay? Pwede nyo naman pong palitan ito. Tinatawagan ko ang may-ari ng ang espiritong may-ari ng katawan na ito. Pwede rin po 'yon. Hindi nyo na po babanggitin ang pangalan. Pero mas mainam po na banggitin nyo po yung pangalan. Kung may junior, isama. Kung may senior, isama. Kung may the second, the fourth, the third, isama. Okay? Pinaliwanag ko na po yan sa mga previous videos pa. At pagkatapos po niyan, gamitan nyo po ng inyong paandar. Halimbawa lamang po ito gagamitan nyo po yan ng inyong paandar. And then pagkatapos po. Ngayon, yung po, hindi na po yan sa tuktok ninyo babanggitin. Okay? Iihip nyo po yan doon sa tenga ng inyong pasyente. Magkabilang tenga po. Okay? It doesn't matter po kung yung inyong pasyente ay deaf o yung may kabingihan. Wala pong problema yan. Basta left and right or either iihip nyo po sa kanang ulo at sa kaliwang ulo. Kasi po yung ulo po natin ay nahahati po yan sa dalawa. Yung brain po natin ay hati. Left and right. Alright. Medyo lumalalim na po ang inyong kaalaman at sa gitna po noon ay tinatawag na kaelis o chalice kung saan pumapatak yung sinasabing the anointed oil. Ayan, medyo may nire-reveal si Play Mystery sa inyo, no? So medyo, sige, ituloy na natin yung revelation ko, no? Para konti na lang yung ibabahagi ko sa mga susunod-sunod pang mga videos. Meron po yan sa gitna natin at tinatawag na chalice, yung sa ating cerebrum ng ating ulo. Sa gitna po niyan, meron pong tinatawag, kaya po minaterialize ng mga Christian o mga Catholic yung inaangat ng pari, yung parang may nilalagyan ng ostia, yung nilalagyan ng wine kapag nagmimisa. Minaterialize po nila, hindi po nila alam yung ibig sabihin po niyon. Pero ang ibig sabihin po nun ay yung sa gitna ng brain ninyo, meron po yan, ito yung brain natin, kunwari ito yung brain left and right, kung top side view po ito, left and right. Okay, sa gitna po niyan, meron po yung chalice na tinatawag. Doon po pumapatak yung sinasabing the anointed oil. Yung oil po na yon ay bumababa po yon papunta sa inyong, o yung essential oil na yon ay bumababa papunta sa inyong thalamus. Yan, may nire-reveal na si Play Mystery. Thalamus ninyo, at yung thalamus na yon ay yung sinasabing the kingdom of God. Alright? Hindi po sa kalawakan ng kingdom ng Panginoon. Hindi po sa ilalim ng tubig. Hindi rin po sa anumang mga bagay. Dahil po ang kingdom ng Panginoon ay kayo at yung nasa loob ng inyong utak. Okay? Yun po ang ibig sabihin ni Jesus. And
yung oil na dumadaloy o yung nagda-drop doon sa inyong thalamus ay tinatawag na Christus. Yan, nare-reveal na po ni Play Mystery. Yung Christus na yon ay parang mag-form siya, mag-germanize siya at dadaloy siya doon sa dalawang nerve. Sa nerve na yon ay tinatawag, nagpo-form doon, tinatawag yon ng the lower kingdom of God. Okay? O yung tinatawag na step into heaven. Ang heaven po ay wala sa kalawakan, wala sa anuman, kundi ang heaven o yung kalangitan ay ang inyong upper body, which is your brain. Okay? Kaya po, ang kingdom of God ay dumadaloy ng milk and honey. Alright, so hanggang doon po muna yung ating revelation, no? So mga susunod na video, ipapaliwanag po yan ni Play Mystery. So ito po ang ating salansan ng pagpabalik ng diwa ng inyong pasyente. At pagkatapos naman po pabalikin, ay pwede nyo naman po, kung marami pong nagpapagamot sa inyo, pwede pong ipunin nyo muna yung papel. Kapirasong papel lang po, kasing laki lang man po ng inyong palad, okay na po yun. Itatapik-tapik nyo po yun sa katawan ng inyong pasyente. Okay po? Pwede rin po yung tubig. Kapira sa lang po, sa maliit na planggana lamang. Alam mo yung mga planggana dyan ng mga takip ng ng mga biscuit, yung mga pag pumupunta kayo ng mga probinsya, may mga takip yung biscuit na minsan 7 klaseng biscuit yan. Pwede na po yun ihugas sa kamay, pagkatapos ihugas sa paa, at pagkatapos pwede nyo pong itapon, maaaring dyan sa lababo ninyo, okay na po yun. Okay? Yun po ang pamamaraan. Pagkatapos po ng ating gamutan, ay konsagrahan na po ninyo yung mga pangtapal ninyo. Okay? Pagkatapos, itapal nyo na po sa pasyente. Itinuro ko na rin po yan sa mga previous videos kung paano nila gagampanan yon. Okay? Pagkatapos po niyan, and then ipatak na po ninyo yung langis. Yung sa mga unang episode pa ng segment natin ito, yung langis na pwedeng i-intake make sure yung langis na binabaran, yung sinabi kong binabaran ng langis, pwedeng i-intake. Much better po kung yung mismong virgin coconut oil, kasi naiinom po yon. Okay? Pwedeng intake. Patak lang man po yon sa kalating basong tubig. Hindi nyo na kailangan dasalan kasi lagi nyo naman po yung nakokonsagrahan yung langis. Yun po yung mga galawan ng iba na talagang mabilisan. Pagkatapos painom sa pasyente, tapalan ng pasyente, and then go home na, uwi na. Ganun lamang po yun. Sa mga beginner po, pero sa mga baguhan na nagsisimula pa lamang, maaring tumagal po kayo sa gamutan. Matagal na siguro yung 40 minutes. No? Sabagay, sabihin na natin na 30 minutes. Pwede po yun, 30 minutes. Pero sa mga talagang batak na dyan o yung napanood ito tapos in-apply niya sa kanyang gamutan, nakagamot ka na ng mga 5, 10, maaaring makagamot ka nga, matapos mo nga to ng 5 to 10 minutes. Per patient, 5 to 10 minutes. Ganun lamang po kasimple manggamot. Pero, buhay nyo po yung kapalit. Okay? Kaya lagi pong tatandaan, fully charged po dapat ang ating mga poder bala, fully charged po dapat ang ating bakod at ang ating balabal. Okay? Para hindi po tayo basta-basta magapi dahil kayo po ay nag-iisa at ang inyong tinatawag ay minsan 15, 10, 12 o di kaya 20, 20 po ang inyong natatawag. Okay? Kaya manatili pong araw-araw magdebosyon. Sa inyo po yan. For protection po ninyo yan. At habang buhay nyo na po yung gagampanan habang nandito po tayo sa ibabaw ng lupa. Hanggang sa muli, ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery at kita-kits po tayo sa mga susunod pang mga videos. Maraming salamat po.